Mas pinatapang na RDO ng Gilas ngayong itong si Carl Tamayo, handang makipagbanatan sa former NBA player na si Sheng Gilya. Mga Indonesian humanga sa pinakikitang performance ng Pilipinas sa OQT at Georgian fans naghahal sa poor performance ng kanilang naturalized player at head coach. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Bago ang lahat, unahin natin ang good news para sa ating national team. Matapos madagan na ng 113 kilos na si Goga Bitadze si Kai Sotto sa 6 minutes ng second quarter, hindi na nga ito muling bumalik sa loob ng court. After ng game, agad na nagtungo si Kai sa ospital para suriin sa pamamagitan ng x-ray at ultrasound kung minabali bang ribs matapos siya madaganan ng NBA player na si Goga. At ngayon nga lang lumabas ng resulta. Ayon sa balita, negative lahat ng result sa isinagawang test para kay Kai Sotto. Pero opinyon ng doktor na pinanood ang aksidente ni Kai na isang former physical therapist ng Detroit Piston. Posibleng subluxation o chondral strain ang natamo ni Kai Sotto na hindi nakikita sa x-ray at ultrasound. Ito raw ay mararamdaman sa paggalaw ng isang tao na nagtamo nito. Sa ngayon, nasa 80 to 90% ang kondisyon ni Kai Sotto. Pero if wala naman siyang maramdaman ngayong araw hanggang bukas, mas magiging safe na makapaglaro si Kai sa laban sa Brazil para sa semifinals. Ayos to, at least good news para sa ating mga Gilas fans, ano? Talagang iniingatan lang din nila yung bata natin para hindi magka-problema after ng tournament. Sa kabilang dako ng ating video, napalaban naman kagabi si Carl Tamayo kay Tourniquet Sheng Gilya. Nagkasikuhan kasi ito sa ilalim ng basket hanggang kumprontahin siya ni Tamayo. Sabay taas ng kamay para tamahan ng siko sa mukha ni Tamayo ang gulang. Base sa clip nito, mukhang naon na mamisikal ang kababayan natin. Pero hindi lang naman basta pananakit ang nagawa ni Tamayo. Pagkatapos kasi ng bangga na to, dito na nagsimulang mawala sa momentum si Sheng Gilya. Medyo inalat na rin ang Georgian sa 3-point area, plus nagsimulang umambag na rin si Tamayo ng mga puntos sa laban. Talagang patunay na palaban itong si Tamayo. Madalas nga siyang ikumpara sa former Gilas na si Ranel de Ocampo. Pareho kasi silang mahilig maniko. Ang kinahiban lang si RDO ay playing safe. Ayaw niyang matatawagan ng technical foul. Si Tamayo talagang handang makipaglaban, di ba? Pero ang mahalaga, focus pa rin sa game plan at laro itong si Tamayo. Sa pagkapanalo naman ng Gilas sa Latvia at magandang performance kontra Georgia, inulan naman ng papuri ang Gilas mula sa mga Indonesian fans. Ayon sa mga ito, nakaka-proud dahil tayo ang representative ng Southeast Asia sa OQT at nagawa pang tumalo ng isang Euro team at nagawa pang pumasok sa next round. Hangang-hanga din sila sa lakas ng number 15 na si Junmar Fajardo. Bakit daw hindi sila magkaroon ng ganito kalakas na local center sa kanilang national team? Ang isa namang to pang world level daw talaga ang Pilipinas, na kahit nung SEA Games ay natalo daw natin ng USC, United States of Cambodia. Pero gaya natin mga Pinoy, meron din naman makukulit na komento ang nabasa natin. Gaya ng mas lumakas daw kasi si JB dahil naglaro ito sa kanilang liga na IBL. Pero mismo ang ilang mga Indonesian fans ang iginiit na dahil sa paglalaro ni JB sa IBL kaya ganito ang performance ni JB sa OQT. Sadyang malakas na talaga daw si JB bago pa ito maglaro sa IBL at biski sa PBA. Para naman sa mga Georgian fans, hindi nila ma-imagine kung paano tinalo ng Gilas ang Latvia. Kailangan din daw agad palitan ng head coach ang Georgia. At nakukulangan ng ilang mga fans sa performance ng kanilang natural player na si Joe Thomason.